Gemshop gameplay mga lods ang i-breakdown natin ngayon. May mga nagre-request yan at para sa akin, magandang i-breakdown yan para matutunan ng mga kabataan. Lalo na kung gusto mong tumaas ang basketball IQ mo, common sense. Kasi ganun ang laruan ni Gemshop. Pero hindi niya overcomplicate, simpleng skills lang. Alam ko, alam natin si James Shop ay parang sinasabi natin ng million moves. Pero lagi kong pinapaalala sa inyo, kaya dumadami ang galaw ni James Shop is depende yan sa depensang ibinabato ng kalaban. Lagi siyang may counter every time na meron kang gagawin defense sa kanya. Pero syempre, sinisimulan niya yan sa isang napakasimple pero effective na skill. Ano nga ba yon? Shooting skills. So si James Shop mga lods, nagsisimula talaga ang laruan niya sa shooting na lahat yan is shooting range niya. Actually hanggang dito nga sa naririnig kong kwento ng mga naging ka-teammate niya sa UE Red Warriors, kahit nga daw sa half court kaya niyang tumira ng one hand ng effortless. So ibig sabihin, ang common sense kay James Shop, pag nakuha niya yung bola rito at hindi ka makakadepensa kahit na medyo malapit ka at sa tingin niya hindi ka aabot, ititira niya. Ganun kasimple lang. O so mga lods, ang magandang gawin natin, may papakita akong video sa inyo and then unti-unti kong i-breakdown. So dito mga lods, kagaya na sinasabi ko sa inyo, shooting, okay? Lahat ng area is shooting area ni James Shop. So may iba-ibang paraan para makakuha ng libreng spot si James Shop sa kahit anong spot na gusto niya. So dito ginamit niya is yung screen away, down screen, pin down, lahat yan screen away from the ball lang din naman. So ngayon, may nagbigay ng screen sa kanya, i-shake off lang niya yan, and then pagtanggap, okay, alam niya na kung nasan yung defender niya. Yan. So binabasa niya na yung sitwasyon. Ganun lang kadali. Patatamahin kita sa screen, pag nalibre ako at alam ko hindi ka aabot, pagtanggap ko ng bola, ititira ko na to. Hindi na ako magsasayang ng oras. So kaya nangyari dyan, pagtanggap, tinira niya. Okay? So next tayo, next. Kung mapapansin nyo, sa may bandang taas, sa wing, hindi si James Shop yan nasa may bandang corner si James Shop. At ang gusto mangyari ng kalaban, tanggapin mo nasa wing. Okay? At siya na rin yung tumira. Feeling ko ganun. Kumbaga, wag na si James Shop. Pero tingnan nyo, di ba? Paglabas si James Shop, okay? Naka-create siya ng space, konting push, and then naka-create siya ng space. Pagtanggap niya ng bola, bineto lang niya. Ganong kasimple ang laruan ni James Shop. So paano siya nagkakaroon ng another move? Dahil sa sobrang lakas ng threat niya rito, pag lumapit ka sa kanya, he can fake and then take advantage of your defensive imbalance. Pakita ko sa inyo next So dito, libre siya. Yan. So alam mong titira siya, so fumake siya, nagkaroon ka ng defensive imbalance. So atakihin niya yan. So what will happen? Pwedeng ma-foul or pwedeng may shoot niya yung bola. Okay? So free throw, alam niyo naman, automatic na. So ayun yung another level na ng skill ni James Shop. Napakasimple lang, di ba? Pero using high basketball IQ. So dito, pagtanggap niya ng bola, okay, pansinin niyo, balik natin, okay? So habang sineshake off niya, habang tinatanggap niya yung bola, tinan niyo yung itsura ni James Shop dito, tinitingnan niya na kagad kung nasan yung defender niya. So nung nakita niya na, uy, teka lang, nakadepensa to, what will happen next? Maraming ibang paraan dito. Pwede niyang iwanan yan dahil lumapit sa kanya, gamitin niya yung mabilis niyang first step, pero binabasa niya yung ilalim, naka-head defense lahat. So alam niya, hindi siya basta-basta makakapasok kasi aware sa kanya lahat, masikip. So ang gagawin niya rito is, jab, lumayo. Binabasa niya na yan, lumayo. Ngayon, nakita niya medyo malapit pa, another jab, pero dinribble niya na to make a step back, he created space, tira. Kaya siya nakapag-create ng galaw. Bakit? Kasi binabasa lang niya yung kalaban, ang gusto lang niya mangyari is magkaroon ng space. Binabasa niya yung head defense, alam niya masikip, so hindi ako papasok, dito ako shoot. Gumamit ba siya ng maraming space ng kagaya na nakikita nyo na itinuturo sa mga kabataan ngayon? Na kung saan, nakikita nyo kung saan nagpupunta rito, ganyan, sabay lilayap. Di ba hindi? Yun lang yung space na ginamit niya. Yun ang isa sa mga katangian ng isang player na sobrang unstoppable. Na sa maliit na angle lang na yan, sa maliit na space lang na yan, ay kaya niyong gumawa ng space at tumira, makashoot. So ayan, napakadali ng basketball. So this one, another example. Alam niya na may bantay siya. Sige, kukunin ko lang sa pwestong gusto ko. Dito, may threat na si James Shop kaya kailangan mo lapitan. Kagaya na pinakita ko sa inyo kanina, titira siya. Yun yung unang-unang skill na kailangan nyo, okay? Kung gusto nyo gayahin ng laro ni James Shop. So ngayon, dahil lumapit siya, look. Ito naman yung sinasabi ko. Tinitingnan niya yung ilalim, okay? Umalis yung isang kasama niya para lumuwag ng konti. So nagkaroon siya ng open lane. Nabasa na ni James Shop yan. So ano naman ginamit niya rito, pwede niyang gamitin yung change of speed, change of pace. Lalapitan niya muna, i-measure niya gamit ang kamay niya, yung offhand niya. So, lapit natin. Ginamit niya yung kamay niya, okay? Yan, ginamit niya yung kamay niya, biglang bumilis. Change of speed. Pwede niyang gawin yun, napakalakas ng
first step ni James Yap. Ang kagandahan, malaki ang hakbang niya dahil malaking wingman din siya. So kaya niyang gamitin yung advantage na yun. So once na makaiwan siya ng konti, ang problema, kung nakabuelo siya at ikaw big man ka na mag-help ka, most probably kaya niyang ihang and then i-shoot yung bola. So ganun kalakas yung James Yap. So shooting, pwede kanyang i-jab step. Pagka nagkaroon ng space, ititira pa rin niya. Pagka jab step niya, lumapit ka sa kanya at lumapit siya sa'yo, hindi ka umatras, pwede kanyang i-first step, may iwanan kanya. So ito mga lods, another example dito. Pagkuha niya ng bola, change of speed na naman. Biglang bumilis. Okay. Simple thing lang yun, di ba? Hinto, biglang bumilis. Napakasimple lang, no? Wala nang ibang etche-bureche, no? So dito again mga lods, kinuha niya yung bola. So ngayon yung kalaban, alam nila kailangan nila lapitan kasi titira. Pero pag jumab step, matatakot ka na rin sa atake niya kasi ilang beses yung umaatake. So ngayon, pag jab, lumayo ka ng todo, ititira ko ulit yan. Nakita niyo, di ba? Jumab siya, takot sa atake. Una pagtanggap ng bola, lumapit. So ginawa niya, ginab step niya, lumayo ng konti. Isa pa nga, jab nga ulit ako. Ang layo mo talaga. Ititira ko na. Ganun kasimple ang basketball kay James Yap. Maraming nangyayari ngayon. Medyo pagod siya, hayaan niya munang dumiskarte yung mga kasama niya, no problem. Doon lang siya sa spot kung saan pwede siyang malibre at magpapakita lang siya, improve position if ever na kailangan at maluwag siya. So matake, libre siya, pagtanggap, tira lang. So ito again, kinuha niya yung bola, may depensa na naman, nakita na naman niya. Okay, jab. Okay. So ito ngayon mga loss, maganda yung depensa. Ginab step niya, lumayo, pero pagbalik niya sa position na titira siya, nakalapit at may depensa. So, ito yung another thing na kaya nagiging unstoppable si James Yap. Kasi dahil sa malaking wingman siya, 6'3", 6'4", na malaki yung kamay, na talaga naman very gifted talaga yung katawan, kaya niyang dalhin yung tao sa spot kung saan kaya niyang i-shoot ng madali. So, ito yung pinaka-unstoppable pa. So, ang gagawin niya rito, inatake niya, sige, itutulak kita hanggang sa spot kung saan too late na para mag-help. Napakalapit niya, so ang gagawin niya dahil malaki yung kamay niya, iangat lang niya, madaling i-shoot. Actually mga lods yan, nakita ko nang ginawa sa akin dati ni Carlo Lastimosa. Merong mga times na lahat ng move niya, lahat ng counter niya nahuhuli ko. Alam niyo gagawin niya? Pupunta sa spot na gusto niya. Sige, na-counter mo lahat. Ito, babanggain kitang konti, iangat ko ng one hand, ititira ko boarding, shoot. Lahat ng ginawa kong defense sa kanya, lahat ng counter defense ko sa kanya, nabaliwala. Ganon din yung ginagawa ni James Yap. Pero ang pagkakaiba nito, 6'3", 6'4" to na mas malaki yung kamay. So, another one, pagtanggap ng bola dito. So, jab. Jumab lang ulit, nung lumayo, sige, titira ko na to. So, ginawa niyang one motion. Teka, balik natin. So, another skill na pinakita niya rito, sinama niya sa parang jab and then one motion. Di ba? So, dito, pagkuha ng bola, kagaya ng sinabi ko sa inyo, kung maganda yung depensa, dadaling ka lang niya sa pwesto. So, dito naman, mga nangyari dito, ayaw niya dumikit kay James Yap para hindi siya mabangga. Kasi, pagka binangga ka ni James Yap, makapag-create ng space. Ayaw niya mangyari yun. So, ginawa niya, medyo may space. O di sige, mas madali sa akin to, nasa isip-isip ni James Yap. So bago dumating yung help, iangat niya na one hand, madaling issue. Ito, pag mataas naman, pwede siyang kumuha ng screen. So, ini-extend na siya ng ganyang kataas kasi sobrang unstoppable nga eh. So, pwede siyang kumuha ng screen na which is ginawa niya rito. Pero ipapakita ko sa inyo ito mga lods, ginawa, dinoble na siya eh. Talagang gusto i-give up niya yung bola eh. So, marunong din naman siyang pumasa, lods, okay. And then magkakaroon ng disadvantage yung kalaban dahil sa ginawa niya ng double team. So mga lods, tinan nyo, 45 points siya dyan, sobrang simple lang. 15 out of 18 shooting. Sobrang grabe. So again mga lods, ibabalik ko sa inyo. Paano nyo pipigilan ng ganitong prime James Yap na all the advantages meron siya, pero effortlessly kaya niyang umiscore against dun sa kalaban niya, kahit na magkaroon pa ng help defense. Actually mga lods, ang pinaka ginagawa na rin ng kalaban dito, according sa mga scouting report pinapapunta na lang nila sa kanan si James Yap sa later career niya. Bakit kanan? Di ba kanan siya? Yes. Para mangyari, dumarive na lang siya kung may sasabay sa kanya, pagtatarabohuan niya yung score niya. Okay? So, ibig sabihin, pag dumarive ka, may humilp, sige, pagtaraboho mo yung score mo, di ba? Kaya lalong dumadami yung moves niya. Pero yun nga lang, very tiring sa kanya yun pagka paulit-ulit niyang gagawin at aging na siya. Kasi, pag kaliwa mo kasi siya pinadaan, pwede siyang tumulak sa'yo and then mag-step back siya. Sobrang
unstoppable nun. Ang ipapanalangin mo na lang, mag-mintis yung tira niya. Pero aasa ka ba sa ganun? E di doon ka na lang sa may kanan na didiretso siya and then pagtatarbawan niya yung score niya. Yun yung mga idea yung ginagawa ng mga ibang coaches. So hopefully mga lods nakatulong sa inyo tong breakdown ng laro ni James Shop. Tataas ang basketball IQ nyo at doon yung maiisip na, teka lang, ano itong mga pinag-aaralan ko, mga circus, mga kung ano-ano, di ba? Samantalang itong James Shop pala, ganito pala yung ginagawa. But syempre, you have to consider din yung mga physical attributes ni James Shop na malaki siya, malaki ang hakbang niya, and malaki din yung kamay niya. O yun lang mga lods.